Uh, I know that yung Madrasta has been in the can for some time. Bakit natagalan ng palabas ko? Madrasta. Okay. Dapat ikaw eh. Pero sa tingin ko, una-una, di ba inabutan kami ng pandemic? So siyempre, hindi kagad na palabas. Tapos sabihin na natin na nung after ng pandemic, siyempre nabalitaan naman natin talaga na medyo ayaw ng tao bumalik sa sinihan. So we really had a difficult time to think kung kailan dapat ipalabas. So marami silang inisip na play days and so in other words, to cut the story short, they tried their best kung isipin kung kailan talaga ipalabas. So I guess after a while, doon nila naisip na another reason, direct that ikaw na may part nito, technical. So they have to cut because ito direct gano'ng kahaba ang pelikula. Yung first cut namin was more than 2 2 hours. hours. And then, nag-viewing kami ni Kuya Dick, parang nahirapan kami on what to cut or edit out. Yeah, yes. Gusto namin yun yung ano. And then, kailangan talaga siya i-cut. Ito 1 hour and 40. So, natagalan yung editing namin and then we decided na, sige, parang hindi pa siya panahon na ipalabas dahil nga sa attendance sa mga cinema, very inconsistent after pandemic because people nasanay na sa streaming. What makes you think today is the right time to show Madrasta? So finally, parang nag-regroup kami late last year. Sabi namin, kasi parang, ako naman for one, naniniwala ko na kung it's in God's perfect time. Sabi ko, laging gano'n naman yun eh. So hindi naman ako nawala ng interest at all. Lahat kami, we remain in contact. So nag-regroup kami. And then we decided on what to do, on how to cut it. And then, ayun. So may mga play dates supposed to be May, for Mother's Day, June, for June Pride, and then we finally decided on an August play date. When you say regroup, what exactly do you mean? Regroup in the sense that creatively, like kami nung editor, and then T-Rex kasi ito before the project. And then, like, collaborate na sila with creation, si Rex, kina RJ and Rian. So on the side, syempre, merong mga, so iba yung perception namin, yung gusto namin mangyari. So, sa kanila iba din. Pero nagkasundo kami on what to do. So it took some time for that. And very happy kami sa nagiging, hindi naman compromise, sa nagiging resulta nung final namin, edit. Did you have to reshoot or? No. Hindi. So as easy to kung ano yung material. I think that was, how many years ago? 2021. Okay. So from 2021 to 2024, maraming nangyari na sa industry and all. Yeah. Nakita ko yung video kanina tungkol sa growth development ni Roderick as a gay icon on cinema, in cinema. But I think it should have started with High School Circa 65, which was your very first gay role. No, it was not. I didn't. Yeah, it was Charot. Charot. It was an independent production. Doon nagsimula. Then, actually, hindi rin nga doon nakita after that. Kasi doon na nakita ni Marcos Reyes na gawin yun. But before I did High School Circa 65, meron munang Tepok Bunot na nakita doon talaga. Kaya ginawa ng High School Circa. After that, ginawa ang High School 65. Sorry, ginawa ang High School 65 at ginawa ang Tepok Bunot. Nagsunod-sunod na after that. Pero gusto ko lang kasi i-correct because ang notion kasi parang it all started in Regal Films. Gusto ko rin magbigyan ng credit ang Seiko. Nagsimula kasi yung box office ko.
humility aside, sa ako si Kiko, ako si Kika. Then followed by Leroy Santa. Then, wala tayong magagawa, mabilis si Mother. So, pinapirma. So, yun na. Nangyari naman ang mga phenomenal films sa Regal Films. Thank you, thank you. Thank you, Thank you so much, Minister. sir. We have the next question from our media friends. Anyone can raise their hands. We will come to you with a microphone. Yes, please, microphone over here on the side. Thank you. Hi, I'm Alan Ignacio of Tribune and the TV show. The first question is for Kuya Roderick. Roderick, why is Food Vasta very important to you? At ito talaga yung napili mong comeback sa paggawa ng comedy. Yes, I think ako naman, hindi naman ako rin nagtatago sa iyo, especially sa iyo, Alwin. May mga offers, hindi ba? Alam mo yun. Pero hindi talaga swak eh. Parang ang feeling ko kasi, kahit na ba sabihin nila na pelikula mo ito, pero ang nangyayari lang doon sa mga in-offer sa akin simula, parang basta makagawa na lang ng comedy film, may balik lang. But siguro naman alam nila, very particular with the story, kung paano rin gagawin at paano rin pag-design. Maganda ang mudrasta in the first place, siguro naman it's self-explanatory. I've never been a mudrasta. So, first mudrasta role ito. So, nung in-present sa akin ito ni Rex TV, talagang sabi ko, challenging na agad kasi, pero dami kong questions. Paano magiging mudrasta dito? So, binigay yung storyline. Then after that, sabi ko, sige, paano ko gawin ito? Pero gusto ko pa rin makita yung script. Gusto kong makita yung screenplay. Kasi pwede naman magandang story, magandang storyline, pero hindi naman maganda pagdating sa script. Doon na kami sunod-sunod. Proseso na ito, no, kinakat ko na yung stories. Proseso ng pagbabantay na namin, pag-uusap, a series of meetings na ginawa namin ni Direct Julius at ang ating writer na si Johnny Fontanos. Per sequence ang pinag-uusapan namin dito sa pelikula. And ito yung pelikula na sabihin na natin na-involve ako sa ibang pelikula, pero dito talagang per sequence lumalabas kami ng direct para tapusin yung pelikula. And along the way, habang pinag-uusapan yung pelikula, yun na, nung binanggit na yung mga gusto makasama, I'm free to choose, pwede kung sino gusto kong kasama, ay lalo na ako na-excel dito sa Mudrasta. Maraming factors bakit gusto ko Mudrasta. And I guess I think, and I'm sure, hindi ako nagkamali. Ito yung gusto ko na yung comeback ko mag-comedy. For my second question, kasi aside from being a Mudrasta, yung character mo, kabit ni Tonton Gutierrez. Why siya ang pinili mong leading man? And sundot na rin, may kissing scene ba kayo? Kasi magkabit-kabit kayo sa movie. Meron, hindi lang ako pumayag. Kasi yung reputation, siyempre pinag-ingat. Pati Pepsi. At ako umayaw, ha? Gusto mo yun? Alvin, kasi wala namang kissing scene. Gusto ko naman manood yung mga bata, di ba? So, gusto ko naman lagi family movie. Si Tonton siguro natutuwa ako. Sino yung last na nag-introduce sa akin, I think mga millennials na batang vloggers kanina. And sila mismo natuwa ako na it came from them. Alam niyo po, hindi kami nagulat nung in-interview ko dito. Na sinabi ko sa iyo, Tonton, hindi po kami nagulat kung bakit si Tonton Gutierrez. Kasi po kahit bata pa kami, inulit-ulit po namin ang wristwatch ng Maalaala Mo Kaya. And kinikilig po talaga ako doon. So alam nila na si Tonton, nakasama ko na sa ganitong role. And why Tonton? Unang-una, kalimutan muna natin pagiging kaibigan. Tonton is a good actor. Di ba? Hindi naman natin mo ma-addish yun. At yung experience ko sa kanya sa Maalala Mo Kaya, mahirap eh. Sabihin natin sa comedy, pag sinabing comedy, pre, aga mo lang yun. Pero pagdating dito sa ganitong mga scenes, Tonton Gutierrez yun. Malakikita yun sa pelikula. Kaya nga lagi ko sinasabi kay Ton, hindi mo napanood pa yung buong pelikula. Pero may eksena doon na talagang maraming umiyak sa'yo. Very, very sincere talaga yung eksena yun. So I'm very thankful. In fact, I've been saying that. I'm very grateful na mga kaibigan talaga umuo sa project na ito. Plus of course, nandiyan pa rin yung magic ni Direct Julius Alfonso. By the way, I want to say, fan ako ng Deadma Walking. Okay, I've been telling him, Direct, nung nakita ko siyang na magde-direct, sabi niya sa akin, umiti lang siya. Ako pala sabi, Direct, kilala kita! Sabi ko sa kanya, nagyakapan kami. Sabi ko, fan ako ng Deadma Walking. Sabi ko. At
naging judge din ako, malaki ang puntos ko doon. Talagang gustong-gusto ko ang Award. For my last question for Mr. Tonton Gutierrez. Last agad? Ano na nandito? Mamaya ito ulit yung iba. Pag-try. Ton, how do you feel na ikaw favorite leading man ni Roderick Paulo? First of all, I'm very flattered. Nice! No, but honestly, sabi ko nga, makasama ko lang si Kuya Dick in a movie, kasi nakasama ko siya MMK, only for television. Ito tatatak to, ito tatagal to for ages. I mean, mapapanood to ng mga apo ko, apo ng apo ko. Kasama ko si Roderick Paula nag-iisa, the OG. Ang totoong isa sa mga hari ng komedya. So, unang-una, well, I'm thankful that kung ano yung mga sinabi niya sa akin, tungkol sa akin kanina. I'm really thankful. Maraming salamat, Kuya. Maraming salamat that he chose me to be a part of this movie. It's an honor. Pakili.